O, game. So mga kaiksena, meron akong tanong sa inyo. Kasi itong putang inang si Sara Duterte, mga kaiksena talaga, hayop. 'Di ba? Last year, alam naman natin yung impeachment last year, napigilan. Dahil dito sa gunggong na si Chis Escudero din. 'Di ba? Ngayon, nakita natin ang galawan ni Sara Duterte pagdating sa pagharap sa Congress at diyan sa dapat sanay Senado o Senate para sa kanya impeachment. 'Di ba, Dictus Rex? Okay. Meron kasi ako napanood 10 months ago doon mga kaiksena na sinungaling talaga itong mga tong mga abogado ni Sara Duterte. 'Di ba? Ang yayabang pa eh. Bukod sa bloodbath, we are ready to face. Ready na kami. At noon pa lang mga kaiksena, take note of this, okay? Noon pa lang bago pumuputok yung impeachment nitong hayop na demonyong si Sara Duterte, kung ina mo ka, ano ho, ilan ang abogado? 16. 'Di ba? At ayon nga sa ating nakalap at napag-alaman, ito ay tawag dito, binubuo ng mga veterano at mga bagitong abogado. At ang masaklap pa dito, mga kaiksena, ito. Ano yun, Direk? Si malaman? O, mamaya abangan nyo kung anong dapat nyong malaman. Okay? So, mga kaiksena, yung nangyaring impeachment na yan, kahit nito, sinasabi nila, ready daw sila, na ang dami nilang pautot, na kesyo ganyan, kesyo ganto, kesyo ganyan. Muli kong nabalikan, naaalala ko, dalawa sa mga abogado ni Sara Duterte, conflict of interest. Nasabi na to ni Terry doon, pero ibabalik natin. Ano ho, kaya nasasabi kong ampaw mga kaiksena, itong mga abogado ni Sara Duterte, kahit ngayon naman masasabi mong ampaw eh. Last year pa yan eh, 'di ba? 'Di ba? Tapos ngayon nagkaroon ng panibagong impeachment kay Sara. Ni kahit isang beses hindi nila nagawang sumagot at dumalo. So anong silbi, mga kaiksena, at bigating law firm, mga kaiksena, ang mga hawak ni Sara Duterte. So, anong kagaguhan yun? Ang lulupit pala, mga kaiksena, matitindi pala yung mga abogado ni Sara. Pero ang problema, mga ampaw, mga bading. Oo, paano mo nasabing ganun, Direk? Yun na nga, iisipin nyo mga kaiksena, napakatagal na nito, hindi man lang makasagot. Pero, correct me if I'm mistaken, naalala ko sa isang balita, sinabi talaga nila mga kaiksena, na handang-handa silang humarap sa Congress. Tapos yung nagkaroon ngayon ng bagong impeachment sa Congress ngayon, House Justice Committee, aba, sa Senado naman daw sila haharap ng ina nyo. Nasaan ba yung tubo? Gusto nyo ng evidence? O sige, papakita ko sa inyo evidence mga kaiksena. Ampaw talaga yung mga hindot na yan. Asa na ba yan? Ito. Yan pakita ko sa inyo Ang gigigil ako talaga eh. Saan na yun? Yan. So, ay di pala, baliktad. Ito muna isa. Saan na yun? Ito muna. Yan. 16 lawyers to defend BP Duterte in impeachment trial. Yan English muna tayo mga kaiksena. This was 10 months ago mga kaiksena. Nakita ko lang to, sabi ko, pakinggan ko ano ba meron dito. Pakinggan natin mga kaiksena. Walang kukurap. Vice President Sara Duterte bears the team defending her in her impeachment trial. As Hannity tells us, it's an unprecedented show of force composed of both senior. Ito pala mga kaiksena, ilagay nyo rin sa record ng kaisipan ninyo sa history ng Pilipinas pagdating sa impeachment, si Sara lang ang may pinakamaraming abogado. Na ano nyo ba? Na balikan nyo yung mga nangyaring impeachment ng mga presidente at Chief Justice tungkol dyan sa mga ganito. Si Sara lang ang may 16. King ina mo ka, Sara. Bading. Pagkarami-rami na ng mga abogado ni hindi pa kayang ipagtanggol doon pa lang sa House. Sasabihin pa nila na kesyo balwarte daw ng House tatrial o magagawa ng pagdinig sa bahay mo. Gago ka ba? 'Di ba? And young lawyers.
16 defense lawyers, never seen before in Philippine impeachment history. Oh, kita niyo yan 10 months ago So na dito talaga sinasabi, ito lang hayop na si Sara Duterte ang may pinakamarami na mga abogago. The legal High blood ka na naman, Direk. Katapos ko lang kumain ng spicy noodles Ako lang mag-isa team of Vice President Sara Duterte has now formally entered its appearance before the Senate. Kakagigil tong putang inan to si Chis Escudero, no? Ang sarap sinilasin ng Direk, beach walk. Wag na, ang mahal nun Alfombra na lang o kaya ano ba? Yung disipit lang, tas lagyan natin ng pako, di 4. Kami sampal na gano'n, no? Pak! Senate Impeachment Court. In a 3-page appearance ad cautelam, the law firm Fortuna Nervasa and Salazar officially announced. Pakitandaan nyo to mga kaiksenang ad cautelam na to yung pinasa nila. Mamaya pag-uusapan natin ng kabiraso yan. Direk, totoo ba na bato ng laptop si Chucky, tinamaan si Powa? Basta ng bato. Ang di ko lang masabi kung sino yung tinamaan. Basta ng bato yung hayop na si Sara Duterte. Nag-meltdown. Announced its representation of the VP, a formidable legal wall not seen in 2 previous impeachment trials. VP Sara's team is a mix of senior names, family legacies, and young lawyers. Ito pa malupit mga kaiksena. Sinasabi ko na sa inyo noon pa na nagkakaroon ng pagdinig dyan sa House yung una, di ba? At kahit pangalawa. Sabi ko, talagang sinadya talaga, may conflict of interest talaga dyan kay Michael Powa at Reynold Monsayak. Kasi mga empleyado niya yan 'di ba? May mga alam yan. May mga alam yung mga hayop na yan at ginawa niyang abogado. So doon pa lang may problema na tayo doon. Kung ikaw ay involved dyan, tas ikaw mismo yung magiging tagapagtanggol, di kayang-kaya mo nang magsinungaling magbaloktot ng kahit anong kwento dyan para lang hindi ka matalo at hindi ka madiin, hindi ka kasama sa makakasuhan, di ba? Kaya may problema tayo dito dyan kay Michael Powa at Reynold Monsayak. Si Powa ng DepEd, si Monsayak ng OBP. Tapos abogado niya, untang inakasara, tindi ng mukha mo. Dapat siyang maging witness yan di ba? O paano mo nasabi ng ampaw? Diyos ko naman siya sa hindi ma-attend tapos ito maging impeachment trial. Tawag dito, hindi pa sigurado kung papatilin si Sara Duterte. Bakit? Ampaw yung mga abogado mo? Wala kang di ba? Some are not new to high-profile proceedings. Philip Sigrid Fortun is a well-known litigator. Gregorio Narvasa II is the son of the late Chief Justice and mabibigat yung Fortun tsaka Narvasa mga Fortun Andres Narvasa. Reynold Monsayak served as VP Sara's spokesperson and formerly a PCGG official. Michael Wesley Powa was VP Sara's former Education Undersecretary and Chief of Staff. The list goes on and include bar-qualified practitioners. In 2000, Ito kay Erap, tingnan nyo ilan ng kanyang lawyer. Former President Joseph Estrada faced his impeachment trial backed by a smaller, high-profile defense team with former Chief Justice Andres Narvasa. In 2012, former Chief Justice Renato Corona entered the Senate trial with 9 prominent lawyers, led by retired Supreme Court Associate Justice Serafin Cuevas. There's no constitutional or procedural restriction that caps the number of defense lawyers in impeachment court. VP Sara faces 7 articles of impeachment, including graft and corruption, 10 months ago to and constitutional violation. The court is now waiting for formal filings from both defense and prosecution. The VP has been issued summons and is given 10 days to respond. Ba't ganun paling talaga yung mukha ni Aimee, nakaganon? No? Senate President Chis Escudero reiterates that all communications should be made through legal pleadings. Hindi sa pamamagitan ng press release, hindi sa pamamagitan ng meeting o caucus. King ina mo, ganyan nga ginagawa ni Sara na naman ngayon. Di ba? O sabi mo dapat sa tamang venue, sa tamang lugar, due process, di ba? Tamang pleading. Saan ba? Di ba sa kamera? Doon magsisimula O, ano ginagawa ni Sara? Ma-attend ba? Sinusunod ba? Hindi. O, due process doon. Ano ginagawa?
Nag-social media, ano? Sa social media. Nasaan ba yung tubo? Saan niya dinadala ang ano niya, pagsagot? 'Di ba? Social media. Oh. Pa-presscon. Yung inan to. Kaya yung sinasabi niya dito, talagang mahalata mo tong hayop na to eh. Na alam mo kung saan nakapanig talaga to si Chis eh. 'Di ba? Kaya nagkandaleche-leche yung unang impeachment. But anyway, nandito na tayo sa hinaharap eh. Kitang-kita lang talaga sa kanya yung katarantaduhan na pinagtatakpan niya si Sara. Eh lahat na sinasabi mo ngayon dyan, 10 months ago, ginagawa ni Sara ngayon, no? Hindi sumusunod, hindi sa tamang pleading, at higit sa lahat, puro pa press con, pa social media lang. So doon sumasagot. Inan to. 'Di ba? Hindi sa pamamagitan ng social media, Oh. kung hindi sa pamamagitan lamang ng pleadings. He also Oh, tangina talaga, oh, hayop eh. Sana iwanan ka na talaga ni Hart. Nasaan ba yung tubo? Pag iniwan to, malamang to, kupete yan. Oh. rules out any private talks between the House and the Senate on the impeachment process. This when asked if President Bongbong Marcos can facilitate a dialogue between them. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Plastic lang siya dyan, mga ka-eksena. Plastic lang. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Pero pangit yung kilay mo. Halatang-halatang tato. Di kaya nung akin. Yung akin, parang legit. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. For now, the filing of the defense team's appearance is a signal that VP Sara's camp is preparing for a full legal fight. Okay, 10 months ago. Ngayon, may ipapakita ko sa inyo konting kaalaman, mga ka-eksena, para tayo magkaroon ng, anong tawag doon? Wait lang. Wait lang. Saan na yan? Siya na yan. Ito. Nawala. History, baby. Yan. Dito tayo. Yan. Pakinggan nyo to, mga ka-eksena, 16 defense lawyer ni Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Papakinggan muna natin to, ha. Pera muna ng video, Gorgeous TV. Sa gitna ng usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, bumuo siya ng isang powerhouse legal team para idepensa siya. Tibay ng pangalan, ano? Powerhouse Legal Team! Ina mo! Pero heto na, agad-agad may kumwestiyon dito. So ano nga ba talaga ang nangyayari? Halika at himahin natin. Himayin. AI kasi. 16. Yan yung numero. Anong meron sa 16? Well, yan po ang bilang ng mga abogado na bumubuo sa legal team na magtatanggol sa vice-presidente. Okay, so para mas malinaw, itong team of 16 lawyers, formal silang nag-file ng tinatawag na appearance ad cautelam. Yan, dyan tayo tinan mo. Anong ibig sabihin yan? Sa simpleng salita, sila na ang opisyal na magre-representa at magdedepensa kay VP Duterte sa mga impeachment hearings sa Kongreso. Sa Kongreso. Narinig niyo yung sinabi? Sa Kongreso. Pero meron bang umattend? Meron bang nagpunta? Meron bang kahit sino sumagot? Si Powa lang. Ilan sila? 16. Nasaan ba yung tubo? Nasaan yung 15? At si Powa ay sinumpi na hindi bilang abogado, kundi bilang, resource person, di ba? Tungkol doon dahil siya ay isang dating DepEd kineme-eme ni Sara Duterte, tama? So hindi pa rin niya nare-representa as abogado ni Sara, tama? Nasaan ba yung tubo? Pero malinaw dito, yung kanilang hinain, sila magre-representa daw. May nagpunta? Wala, di ba? Ampaw! Ang ina nyo! Nasaan ba yung tubo? At tingnan nyo naman kung sino-sino ang kasama sa team. Di ba? Ayan yung sinasabi ko, bigati, no?
Mga abogado nyo, huwag nyo tingnan yung picture. Lalaki lahat yan, pero may babae dyan. Oh. Hindi to biro ha. Nandyan sina Philip Siegfried Fortun, Gregorio Narvasa II, mga bigating pangalan yan sa mundo ng abogasiya. At take note, marami sa kanila galing pa sa isang sikat na law firm, Ba? ang Fortune, Narvasa and Salazar. So talagang isang solidong pader ng depensa ang binuo nila. Oh, ang tibay, di ba? Tas di makaharap, mga bading. Pero, gaya nga ng sinabi ko kanina, kahit gaano pa ka-formidable itong team na to, may umalma agad. Kaya ang tanong ngayon, gaano ba talaga katibay ang depensang to? O baka naman, may butas pala? Wala pa tayo dun sa sino magbabayad, sa kinukuha yung pambayad ha. King ina nito ni Sara Duterte, impacta ka talagang hayop ka eh. At dito na nga papasok si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ah. Siya yung nag-raise ng isang, medyo mabigat na concern. Ano yun? Potential conflict of interest. Yan mismo yung mga salitang lumabas. So, sa 16 na abogado na yan, sino ba specifically yung tinutukoy niya? Yung sinabi ko kanina, si Powa at saka si Munsayak. Sino yung nasa hot seat ika nga? Ayan, malinaw na malinaw. Dalawang pangalan ng lumabas, Michael Wesley Poa at Reynold Munsayak. Si Poa, tandaan nyo, dati siyang spokesperson ni VP Sara sa DepEd. Si Munsayak naman, spokesperson niya ngayon sa OVP at dati ring assistant secretary sa DepEd. So, gets nyo? Pareho silang may direct working relationship sa vice-presidente. Paano nga naging yung direct conflict na yan? Isipin nyo na nga lang mga ka-eksena. Halimbawa nga ako halimbawa si Powa, ako yung undersecretary niya, spokesperson. So, malinaw na may alam ako sigurado, 'di ba? Kasi ako ang undersecretary at inuutos lang naman ni Sara Duterte yan eh. Yung mga pinagagawa niya eh. So, para mas lalong ako mismo yung makapagtanggol sa sarili ko, di ginawa akong abogado. At least pwede kong ilihim, pwede kong ako na mismo mag-create ng sariling palusot bilang abogado. Alam niyo yun, 'di ba? Oh, lugi na kaagad 'yan. Conflict talaga 'to, mga ka-eksena. Mga co-perpetrators 'yan, oh, 'di ba? At yan mismo ang ugat ng issue. Okay, para lang on the same page tayong lahat, ano ba tong conflict of interest na to? Simple lang. Imbis na magsabi ka ng totoo, dahil halimbawa, naging close mo nga si Sara, naging boss mo, naging amo mo, 'di ba? Pwedeng hindi mo na siya ituro, pwedeng gawan mo na ng kahit anong kasinungalingan para lang pares pati kayong hindi makulong, makasuhan o managot sa ating batas, 'di ba? Ito yung sitwasyon na baka yung desisyon mo bilang professional, halimbawa bilang abogado, ay maapektuhan ng personal mong interes o, sa kaso nila, ng dati nilang trabaho. Yun. So bakit big deal? Bakit naging issue itong conflict of interest? Kasi direkta itong nakakabit sa pinakaugats sa puso mismo ng impeachment complaint. At ano yun? Yung mainit na issue tungkol sa confidential funds. So, heto yung pinupunto ni Representative Ridon. Ang alalahanin niya is, dahil sa dati nilang pwesto sa gobyerno, baka may alam sila, yung tinatawag na material knowledge, tungkol sa confidential funds. Ibig sabihin, baka alam nila mismo kung paano to ginamit. At kung totoo yun, ibang usapan na. Hindi na lang sila basta abogado, posibleng potential witnesses na sila. At para walang duda, ito mismo ang sinabi ni Representative Ridon. Babasahin ko ha. Kung matukoy sa impeachment proceedings na si Mr. Poa o Mr. Munsayak ay may mahalagang kaalaman na may kaugnayan sa mga paratang, ang tamang hakbang ay ang tumistigo sila bilang mga saksi sa halip na magsilbing tagapaanuyo. So, ang linaw, di ba? Tama yung sinasabi nyo dyan. Magiging pagtatakpan at ano pa yung sabi ng isa, cover up. Yan. Kasapakat eh. Hindi sila maglalaglagan. Oh. Taki pa na mangyayari. Sinasabi niya, kung may alam sila, dapat testigo sila, hindi abogado. Talagang nailagay sa alanganin yung dalawa. Kaya itong buong sitwasyon, nagiiwan sa atin ng isang malaking tanong. Hindi lang legal, kundi pati ethical. Sa isang kason ganito kalaki, saan mo ba talaga guguhitan yung linya? Kailan ka isang abogado na nagdidepensa at kailan ka nagiging isang testigo na dapat magsabi ng nalalaman? 'Di ba? Oh, naintindihan niyo na. Oh, ngayon pupuntahan natin sino? Ito, mga ka-eksena.
Puntahan natin si... Sino direct? Wait lang, ito na. Oh, sana hindi ako makapiright nito. Kasi nangangapiright to si Ted Pailon eh. Ito, tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo mga ka-eksena, saan kaya nanggagaling ang pinambabayad ni Sara Duterte? Pambayad sa kanyang abogado. Kung babalikan natin, mga kapatid, mga ka-eksena, sa ipinakitang salin ng putang inang tong si Sara Duterte, sinungaling ka, demonyo ka. Ina mo. Cash on hand, wala. 'Di ba? Tapos malaman, ang abogado mo, 16. Tapos last year ka pauli-uli ka ng dahig, ginawa mong kanto lang yung dahig, ina mo. 'Di ba? O kayo, sa tingin nyo, saan kaya nanggagaling ang pera nun? Eh, yung dineclare niya, nasaan? Wala daw eh. Oh. Magkano babayad sa abogado? 4 pesos? Lintik na yan. Sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng abogado na mura. Kung gusto mo na mura, mumurahin ka muna. Nasaan ba yung tubo? Hindi, sa PAW. 'Di ba? Ayun, PAW. Kaya lang, hindi natin minamalit ang PAW. Kaya lang, iba pa rin yung, alam mong, mga galing sa mga bigating mga law firm at talagang mga sobrang gagaling talaga, 'di ba? O kaya sa tingin nyo, naniniwala kayo na sa pera talaga ni Sara nang galing ang pambayad dyan? O baka naman may nagbabayad kay sa abogado ni Sara? Uy! Baka alam nyo Uy! Nasaan ba yung tubo? Tuloy natin. Ito na mga ka-eksena. Kakagigil talaga tong punyetang si Sara Duterte kahit kailan eh. Diyos ko. Nakaka-high blood, no? Hindi mo talaga mapigilang mapamura dahil sa ano eh. Kumbaga, nandyan na, nakahain na sa'yo. 'Di ba? Oh. Tapos hindi pa rin nakikita ng mga kababayan natin tanga-tanga. Baka nakikibuloy daw. Praise the Father. Ito na Manong Ted. Sa tingin man nila ay may batayan itong mga kaso. Opo. Kumbaga yung administrative impeachment po ito, yung criminal po, ito na ho yung mga nakaamba ngayon. Attorney, kung mamarapating lang po ninyo, ha? Kayo po yung maaaring sumagot, pwede rin po hindi, igagalang po natin yan. Attorney, ilang kayong abogado? 18 ho ba kayo? 16 po sa ngayon, pero lagyan ko lang po ng 16 po sa ngayon. Tangina nyo, balak nyo pa magdagdag? Nasaan ba yung tubo? Kapag umakit na sa Senado to, mukhang magdadagdag pa yata ang mga animal, Narinig nyo naman kanina, 10 months ago, sila nagsabi na handa silang humarap sa Congress, tas hindi naman humarap. Lak ng kubeta, konteksto, Manong Ted. Kasi lumalabas parang ang dami-dami naming abogado. No? Bakit? Hindi ba madami yung 16? Bobo ka ba magbilang? Nasaan ba yung tubo? Ang sabi nga nila, pag lumampas na ng isa, lumampas na ng dalawa, tatawagin mo na yung many. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Isa tuloy. Pag lumampas ng dalawa, pwede mo na tawagin yung many or marami. Paano pa yung 16? Many, many more to come. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Inan to, mga ampaw. Inan nyo na bad trip nyo ako talaga. Gatong anghang ng kinain ko. Kaya po umabot ng 16 yan kasi we're working with law firms. Leche ka, wag ka na magpalusot. Kahit ano pang palusot mo dyan, 16 nga kayo eh. So may toka-toka yun. So ilan nga gumagawa? Ilan nagtatrabaho ng impeachment? Ilan ang abogadong gumagawa? 16 pa rin. Nasaan ba yung tubo? You cannot borrow one from the other side and bring down 3 and multiply by 6, then carry down and borrow again to the multiple choice between the all of the above. Nasaan ba yung tubo? Huling-huli mo na yung palusot nito ni Powe. Parang tangingot lang eh. No? Kahit ano pang gawin mo, Powa. Kahit sabi mong associate ni gantong law firm, associate ni ganito, ilan ang nandong abogadong gumagawa, tumatrabaho? 16. Tangingot ka nga. Nasaan ba yung tubo? Diyos ko, papalo, di ka lulusot, Brad. Di ka tatagos. Umabot ng 16 yan kasi
we're working with law firms, no? Kumbaga, for example, ako may sarili tama. akong law firm ko, Mm-mm. and then yung Fortuna Narvasa, which is really the lead law firm here, we engage them. We are collaborating with them, kaya kami naging 16. So, Opo. ibig sabihin, mga associates ko kasi yung iba dyan, Mm-mm. ng mga law firm, and then Hindi mo nga naiintindihan eh, di ba? Ilang tao ang gumagalaw, ha? Oh. Sayop talaga. Oh. Gagawin pang mangmang yung mga kagaya natin. Ang uutuin nyo, kaya nyo lang. Yung mga didilis, kami hindi. Yung inan to. we're working as a team. But it doesn't mean na meron tayong 16 na individually na na-engage Opo. na lawyers. Doon Para sa- mismo, opo. Yung nga po, para mas klaro. Pero attorney, ito po, Pinangalanan na nga. Diyos ko naman, oh. Oh. po, no? Kasi, alam niyo ho, ang klasifikasyon nga, di ba, sa mga abogado, merong abogado de Campanilla, may abogado di Batingaw, no? As in, May abogado di patanga. Nasaan ba yung tubo? May abogado di bungol, abogado di tawag dito, Batingaw, abogado di Campanilla, abogado di patanga, abogado di sausaw, abogado di epal, abogado di lolo. Anong di lolo? Delusional. At saka abogado di merienda. At saka abogado di kupit. Marami yan eh. Marami yan sila eh. Hayop na yan. Migigil ka na po, wa? Ano to? yung pong Narvasa Law Office na yan, hindi ho naman maitatanggi din. Isa yan sa mga kinikilala. And ang impresyon kaagad, mamahaling abogado yan. Oh. So, dito po, Tingnan nyo mga kaiksena, mamahalin at kinikilalang law firm, mga abogado dyan. Ngayon, sipin nyo ilan doon ang mga, may strawman ba dyan? Abogado di strawman, meron naman. At saka, abogado di bato, meron din. Bakit meron doon? Nagbabato ng laptop pag nagagalit. Di ba? Diyos ko, Lord. o sa isyong ito, sa problemang ito, sa kasong ito, Ah. mawalang galang lang, sino nagbabayad sa inyo? Ito ho, Ayan na. Sino daw nagbabayad? Ulitin natin yung tanong. So, dito po sa isyong ito, sa problemang ito, sa kasong ito, mawalang galang lang, sino nagbabayad sa inyo? Ito ho ba'y pwedeng gastusan? Official ho kaya ito na pwedeng sabihin na ang pondo ng OVP ay pinapayagan ng batas na gastahin para sa kasong ito to pay all her lawyers kasi ito naman ay official function, kumbaga. Shoutout sa mga ano natin dyan mga Seresa Post. Uy, dumami Nandiyan na si Chaicher tsaka si Alone, Alonely TV. Hello. Ay, hindi po, Manong Ted. Again, I cannot, because of any client privilege. Bakit sinabi mong hindi po? Kung hindi mo pala pwedeng sabihin, dapat na sabihin mo, hindi ko po alam. Your Honor, Madam Chair, I doubt that his answer is not appropriate to the questioning. Madam Chair? Yes, Madam Chair, and as you can see, Madam Chair, ayon sa sinabi ni Popoy, I need explanation. I need an acceptable reason. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Sabi niya pa, client to kineme-eme relation daw. Sus, nagpapalusot ka na naman po, kung ina mo. Di ba? Sabihin mo na lang, hindi ko po masasagot yan. Ganun lang. Parang ang sinagot niya kasi kagad, hindi. Di ba? Tinanong kung gastos ba ng gobyerno. Hindi daw. Tapos bigla niya sasabihin, hindi ko po yan kasi client to client, ganyan-ganyan. Paano mo nalaman ngayon? Nasaan ba yung tubo? Di ba mga kaiksena, I'm not abogado, but I dissecting his answer and that's what it came out in my face. Nasaan ba yung tubo?
Hindi, pasensya na kayo magaling ako sa English eh. Tama ba ako? What do you think? Ano ba si sino mga dyan pwedeng sumagot? Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Dapat nung sinabi mo sanang between the client and abogado o ikaw attorney and client relationship kineme-eme. Dapat ang sagot mo, hindi ko po alam. Kasi meron kaming gantong sinusunod. Kasi ang ginawa niya, sinagot niya na hindi. 'Di ba? Tapos hindi mo pala alam king ina ka. Ulitin natin. Oh. Kasi ito naman ay official function, kumbaga. Ay, hindi po, Manong Ted. Again, I cannot... Hindi po, Manong Ted. Sinagot mo eh. Dapat, hindi ko po masasagot yan. Ganun ang sagot dapat yan. Binigyan mo yung tao kagad na maniwala sa'yo na hindi. Pero kami, hindi na naniniwala sa inyo. Mga sinungaling kayo eh. Diba? Hayop talaga oh. Ang galing talaga magsinungaling na itong mga to, no? Sa kasong ito, to pay all her lawyers, kasi ito naman ay official function, kumbaga. Ay, hindi po, Manong Ted. Again, I cannot, because of any client privilege, no? At siyempre, ethical reasons. We cannot disclose kung ano yung... Di daw na-disclose eh. Sinagot mo nga ng hindi eh. Diba? Oh. Detalye ng aming engagement. Pero masasabi ko sa inyo ngayon na definitely hindi po pondo ng OVP ito. Dahil ang kaso, kahit na in relation to her office, is personal to the Vice President. Paano nagbabayad sa'yo si Sara Duterte? Aber? 'Di ba? Oh, may alam ka. Sige, nandun na tayo sa attorney-client privilege na sinasabi nila. Pero, mali yung sagot mo. Migil ka. No, as a principal officer. So, hindi po pondo ng OVP or pondo ng gobyerno kung meron mang binapayad sa mga abogado. Opo. So, hindi pera ng bayan ang ipambabayad kung may bayad man dito sa mga abogado na siya magtatanggol sa Vice Presidente. Tama po kayo doon. Opo. And thank you for at least putting that on record para hindi naman isipin ng tao na taxpayers' money. Ay, hindi. Hindi pa yan malinaw. Ano ko ba? Hindi pa yan nasagot. Ang daming dapat sagutin ni Sara Duterte. Bago ko ilipat, mga kaiksena, ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Saan na to? Dito tayo. Alisin ko muna dyan. Di kita si Corina. Ay, mali. Saan na ba yun? Yan, dito tayo. Balik ulit tayo mga kaiksena 10 months ago. Okay? Yan mga kaiksena yung abogago Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Sino kaya yun? Kilala niyo ba yun? Yung pulis na pinagtanggol nila ngayon makakalaban na nila? Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa Tandaan niyo mga kaiksena, bigating abogado. Magkano? O sige, pagpalagay na natin, hindi galing sa gobyerno, sa OBP, yung pambayad sa abogado. Ang tanong, saang lupalop ng kaperahan mo manggagaling yun? Kasi kung babasihan natin yung SALN mo, 'di ba? At yung bank account mo o yung record na nakita ng taong bayan, saan magmumula? Meron ba nag-sponsor sa'yo? Sino yung nag-sponsor sa'yo? Nakukuha nyo mga kaiksena? Kaya nakakapagtaka. Mahirap pagtiwalaan tong putang inantong si Sara Duterte sa mga pinagsasabit palusot ng mga abogado niya. 'Di ba? sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Sa kabas,
Sa Akabas, maraming salamat. Diyan sila lagi nadadali sa confidentiality. Mga obob kasi, mga ampaw nga. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities at may mga natatang... Ano daw? Per kaso pa charge dyan. Ganun ba yun? Hindi wala ako siyang alam sa mga kaso-kaso eh. 'Di ba? Pero direct yung bayad sa 6 na abogadong yan, ano to, maning-mani lang yan kumpara sa bayad kay Kopman. Oo nga. Ang sinasabi natin, doon natin binabase sa mga dokumento o reports na nakita natin. Kung pagbabasihan natin na dapat nagsasabi ng totoo pagdating sa kanilang salin, di ba? Oh, sige, tignan natin doon. Paano, ano ibabayad nila? Oh, tapos yung na-plug na mga billion na meron sila, nasaan? Di ba? Oh, nakakash na ba yan? Na-withdraw na ba yan? Kasi yung meron silang nilagay sa salin, wala eh. 'Di ba? Yung latest nila hanggang latest wala. So saan sila, paano sila kumakain, paano sila bumibili ng mga pangangailangan nila? 'Di ba? Mga gastos nila. Panay ang gala ng putang inan to si Sara Duterte. Oh. 'Di ba? Saan galing yung pera? Anging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, Naku, yun ang masarap makaka-debate ni ano, no? Nasaan ba yung tubo? Nino, ni Atty. Palsis. Kayo naman, oh, masyado naman kayong, ano, nandyan din ang malalapit kay VP Sara. direct kay Fortun pa lang, retainers fee. Bakit? Dentista na ba yun? Nasaan ba yung tubo? Charot na. Ano retain? Yung sa ngipin ba yun? Ang mahal naman ng retainer na yan. Di ba? Kung iisipin nyo mga kaiksena, oh, yan na nga yung pinakamagaling, pinakamatindi, malupit na law firm. Tapos, ang daming kinuha ni Sara dyan. Diba? Naknanto, ciao. Kagaya ni Michael Poa na dating chief of staff niya sa DepEd at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson. Mukha pa lang, mukha ng Dorobo eh, no? Hindi na itsura pa lang. Mukha nang di mo pagkakatiwalaan eh. At class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Wow! Partners in crime. Partners in, yeah. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. June 16 yan na, 2025, 10 months ago. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Oh. Mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte.
First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa 9 lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kita nyo na? 'Di ba? Ang tindi, no? Tindi mo talagang hayop ka, Sarah. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Ang mas interesting, ang mga nagkaharap noon maghaharap ulit ngayon pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasanggang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, ayun. magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortuna Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun, brother-in-law rin ng mga Remulla. Patunay na sa paglipas ng panahon, Grabe, no? Magkakadikit lang talaga, no? Makakaloka, oh. ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Show of Stop. O, hindi pa dyan. May dadagdag pa ako, mga kaiksena, para mas lalo nyong maintindihan yung lintik na pagbabayad ni Sara Duterte na yan. Saan niya kinukuha yung kaperahan na yan at papaanong paraan niya yan binabayaran. Okay? Wait lang, ha. Ulitin natin. Ito. Sige, pasok. Narito ang ating tampok na balita at Hindi ikaw. Ito, dito tayo. Saan ba yun? Yan. Diba? Yang mismong numerong yan ang nasa gitna ng isang napakainit na issue ngayon. At ang pinakamatindi rito, ang billion na ito ay naghihintay pa rin ng malinaw na paliwanag. Kaya naman, maligayang pagdating sa ating malalimang pagsusuri. Ngayon, hihimayin natin ang investigasyong isinusulong ni Congressman Joel Chua gamit ang mga datos. Wala munang politika, walang ingay. Titingnan lang natin kung ano ba talagang sinasabi ng mga opisyal na dokumento at mismong batas. Tara, simulan na natin. Narito ang magiging gabay natin para sa pagsusuring ito. Una, tatalakayan natin ang bilyong pisong hindi pagkakatugma. Pangalawa, hihimayan natin ang mga bilyong ito. Pangatlo, pag-uusapan natin ang batas ng paghahayag. At pang-apat, ang mga distraksyon laban sa matibay na ebidensya. Ready na ba kayo, mga class? Class, are you ready? Ang galing mo naman, Direk, may paganyan ka pa. Hindi, kasi nakita ko, di sabi ko, i-share ko nga to sa live para doon sa mga, alam nyo na, sa inyo kasi wala naman akong problema sa inyo, mga kaiksene. Madali nyong naiintindihan na nangyayari. Ang problema ko yung mga didisit na nanonood ng palihim, patago, yung mga nahihiyang lumantad bilang didisit kasi nakakasuklam yung pagiging didisit, virus, sakit na malala. 'Di ba? At di sila, para naiintindihan nila yung mga sinasabi natin, di nila naiintindihan eh. At least ito, para ka nag-aaral. Unang bahagi, ang bilyong pisong hindi pagkakatugma. Dito, titingnan natin ang mismong mga record. Kasi ang buong isyong ito nakasentro talaga sa isang malaking pagkakasalungat. At diyan ko nga sinasabi sa inyo na talagang magdududa ka sa pinambabayad, saan nakukuha ng gagaling yung pambayad niya at gastos niya paggala sa abogado, 'di ba? Huwag na nating isama yung mga security. Gobyerno na, tayo nagbabayad, no? Binibigyan natin ng seguridad yung putang inang si Sara Duterte sa kanyang paglalamyerda, paglalaboy, sa kanyang mga katarantaduhan. Ang kapal ng mukha mo, ha, Sara. Nasaan ba yung tubo? Isipin mo ito. Mula 2019 hanggang 2024, kung titingnan mo ang mga idineklarang SARN, nakalagay doon na naiulat na walang hawak na cash o bank deposits. Saan yung pera ni Sara? Nasa lupa? Gano'ng karaming pera sa lupa?
Okay lang kung mga di papel. Paano kung barya? Charot lang. Zero. Pero kung titingnan naman ang mga rekordo mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, may bilyon-bilyong pisong dumadaan sa mga bank accounts sa eksaktong parehong panahon. Kaya kayong mga DDS, utang na loob. Hanggat maaari, ibilad nyo yung utak nyo sa umaga, sa araw, yung ulo nyo, painitan nyo. Para matunaw yung mga taba, mantika sa utak nyo at gumana. Kasimple-simple na lang. 'Di ba? Walang laman ang kanyang bangko. Okay? At wala siyang hawak na kahit ano na dineclare na pera. O tapos, may magulat na lang ang AMLAC, magugulat ang bangko, may pumapasok na malaking pera at may lumalabas. Paano nangyari yon? Hindi ka ba magtataka, manggugulat kung saan galing yon? Yung mismong pagkakaibang yan ang ugat ng buong investigasyong ito. Pangalawang bahagi, paghimay sa mga bilyon. Teka, saan nga ba talaga pumunta ang pera? Ayon sa mga datos na ipinisinta sa Kongreso, ganito nahati ang 6.7 bilyong piso. 3.77 bilyong piso ang nakaugnay kay Sara Duterte, habang nasa 2.99 bilyong piso naman ang nakaugnay kay Manasseh Scarpio. Mga DD Tapos, anong negosyo nila Sara ng mag-asawa? Meron pa siya na-declare, lugi ang mga negosyo. Kung gayon, saan nila kinuha? Or kung hindi naman, sino ang nagbigay? Pero ayon sa mga binitawan ni Antonio Trillanes, si Sammy Uy, di ba, Mang DG? At galing sa mga drug lord o drug money at pogo. Sa tingin nyo, maganda ba yung idol nyo ay tumatanggap ng pera sa isang drug lord, sa pogo, sa illegal? Ay kung maganda para sa inyo mga DD tang-ina nyo. Nasaan ba yung tubo? Kaya kapag pinagsama mo yung dalawang yan, diyan pumapasok yung kabuang 6.7 billion na napansin o na-flag ng mga otoridad. At hindi lang ito basta-basta hula ha, may mga eksaktong bilang ng transaksyon na ididokumento mismo ng AMLC. Kay Sara Duterte, nakapagtala sila ng 313 na covered transactions at 17 na kahinahinala o suspicious transactions. Sa panig naman ni Manasseh Scarpio, may 317 na covered transactions at 16 na suspicious transactions. Ibig sabihin, ipinapakita lang ng mga numerong ito na napakadalas at napakalawak ng naging galawan ng pera. Ngayon, mas nagiging malinaw ang kwento kung titingnan natin kung saan dumaloy ang pera. May 4.43 billion piso na pumasok. Tignan nyo naman ang laki ng agwat yung nasa baba. Kung titignan nyo yung inflows, ang taas Taas yung outflows, hindi tumugma. Halimbawa, nakidaan lang yung pera. Halimbawa, nakidaan yung pera, dapat yan pagdaan, pak. Tapos yung lumabas, di ba? O may naiwan. Halimbawa, simple lang na pag-analyze lang. Pumasok, nasa graph number 4 kunyari. Tapos nung lumabas, naiwan nasa bandang number graph 1. No? So yung the rest na nawala, saan napunta? Saan napunta yun? Nakukuha nyo? Tapos yung hindi nauuri, tingnan nyo, ang layo. 'Di ba? 1.55 billion piso naman ang lumabas at may mahigit 791 milyong piso pa na unclassified o hindi malinaw kung paano iuri. Talagang buhay na buhay yung paggalaw ng pera. Kaya nga ang punto ni Congressman Chua, hindi na raw pwede yung simpleng palusot na mga normal na transaksyon lamang ang mga ito. Sobrang laki at dami kasi ng perang inilabas at ipinasok na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na paliwanag. Pangatlong bahagi tayo, ang batas ng paghahayag. Dito natin susuriin kung ano nga ba talaga ang papel ng SALN. Kailangan nating tandaan na ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay hindi lang basta isang pirasong papel na pinipirmahan para matapos na. Sa ilalim kasi ng ating saligang batas at ng Republic Act 6713, isa itong sinumpaang dokumento. Ginawa yan para maging bukas at tapat ang mga opisyal ng gobyerno natin. Sa tingin nyo ba naging bukas at naging matapat si Sara Duterte dito sa SALN niya? Nek-nek nyo.
para ilantad ang mga yaman at syempre, maiwasan ang korupsyon. Kaya kung makakita ka ng napakalaking discrepancy o hindi pagkakatugma sa idineklara kumpara sa totoong nasa bangko, otomatikong magiging sentro talaga yan ng investigasyon. At ayon sa batas natin, tuwing may ganyang kalalaking bulto ng pera na gumagalaw, may mga partikular na paliwanag na hinihingi. Una, saan ba galing ang pondo? Pangalawa, anong klaseng transaksyon ito? Para ba ito sa negosyo, pautang o ano? Pangatlo, sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari o yung beneficial owner? At pang-apat, nasa na yung mga deklarasyon sa buwis para rito? Kapag walang malinaw na sagot sa mga yan, magiging red flags talaga ang mga transaksyon. Hindi man ito otomatikong patunay na may krimen agad, pero sapat na itong dahilan para mag-imbestiga. At yan din mismo ang basehan o pamantayan para sa isang impeachment. Isa pa, huwag nating kakalimutan ang mismong proseso ng impeachment. Hindi kasi ito tulad ng ordinaryong kaso sa korte, di ba? Ito ay isang prosesong nakasaad mismo sa ating saligang batas. Ang mababang kapulungan o House of Representatives. Wait lang. May tanong ako. Siguro naman mga ka-eksena, no? Kung may nakikinig na DDS dito, napakadali nang intindihin itong ginawa natin na ito, no? Na ipinapakita natin, ano? No? Do you agree? Ang daling unawain, di ba? Kung ikaw ay magpo-focus lang bilang normal na tao sa pagkakataong ito at panoorin mo, pero DDS ka, silagay mo lang sarili mo na normal lang na ako, wala mo nang politika, pakinggan mo. Di ba mamumulat kay? Tagalog na yan, no? Ang dali nang intindihin. Putang ina yun talaga mga DDS kayo talaga, hayop kayo, mga sakit kayo sa bansa. Peste. Inihayop talaga itong mga Duterte. Sana mawala na kayong lahat. Hindi sa totoo lang kung wala naman itong mga Duterte na ganyan-ganyan, hindi naman tayo mga ganito nagkakandaleche-leche. Sino lang ba yung gumagawa ng mga katarantaduhan dito sa Pilipinas, sa social media, mga nagpapakalat ng kung ano-ano? Si Pangulong Bongbong Marcos ba sa tingin nyo? Ako, sasagot ba tayo ng ganito? Kung may walang ganyan, natural, ang gagawin lang natin, enjoy lang tayo ng vlogging. Pakita lang tayo ng mga nagagawa, mga kung anong tawag dito, pwedeng i-content. Baka nga hindi natin pinag-uusapan ito di ba? Dahil yung mga Duterte, budol talaga yung mga putang inang yan. Nasaan ba yung tubo? Lalo na yung tatay. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dadaling ko yung flag ng Pilipino, at doon itanim ko. And I would say, this is ours and do what you want with me. Putang ina. Nasaan ba yung tubo? Kaya mga kababayan kung didilis na nakikinig dyan, matauhan kayo. May pagkakataon pa kayo magbago. Ina nyo. Ay may eksklusibong kapangyarihan na mag-investiga. Ulitin natin, ang Kongreso ay may eksklusibong kapangyarihan na mangalap ng ebidensya. Bakit ko pinapakita? Kasi nga mga ka-eksena, ang alam ng mga bobong DDS ay illegal daw ang ginagawang investigasyon. Illegal daw ang pagkalap ng ebidensya. Fishing expedition daw. Sabi ng mga gunggong na mga didilis. Marunong pa sa konstitusyon ng mga hayop. Ulitin mo konti, Direk. Ulitin natin. Para sa isang impeachment. Isa pa, huwag nating kakalimutan ang mismong proseso ng impeachment. Hindi kasi ito tulad ng ordinaryong kaso sa korte, di ba? Ito ay isang prosesong nakasaad mismo sa ating saligang batas. Ang mababang kapulungan o House of Representatives ay may eksklusibong kapangyarihan na mag-investiga at mangalap ng ebidensya, kasama na ang mga record pinansyal. Ang punto ni Chua rito, kung bawal busisi ng mga record na ito, nawawala ng silbi yung buong sistema natin ng pananagutan. At dumating na tayo sa ika-4 at huling bahagi, mga distraksyon laban. Mga distraksyon laban sa ebidensya, gaya ng kami ay apoy na hindi mamatay, sabay sa pagnayang
Sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban ka, mga sakim, durugin na. Ano ba mga distraction, Direk? Madam Chair, yes, Madam Chair, I would like to make a manifestation, Madam Chair, and in this manifestation, and I would like to read this, Madam Chair, and based on the article of the, yes, Madam Chair. Nasaan ba yung tubo? Alam nyo, wala talagang kasalanan ng BP kasi dun sa mga records na binigay sa akin, inaral ko siya dahil sapagkat tila nag-fishing expedition ang mga kongresista. Kung titignan mo at susuriin mo itong sinasabi ni Congressary Don, ay talagang pinagkakaisahan si BP. At lalo na yung mga banat ni Auntie Claire. Nasaan ba yung tubo? Alam mo, hindi talaga maganda sa isang Yusek ang magsalita ng hindi ganon. Nasaan ba yung tubo? Kaya ako'y papasalamat dun sa binibigay sa akin ng mga Duterte kasi itong donasyon na ibinibigay sa akin ay talaga namang maganda. Kasi nakatanggap ako ng ilang truck ng mga purina. Nasaan ba yung tubo? Nasaan ba yung tubo? Hello, check 1, 2. Hey, check 1, 2. Mamaya. Natuyo yung lalamunan ko, hayop na mantikilya yan. Sige, tuloy natin. Mga distraction. Sino-sino ba yung mga distraction? Hindi yung mga didili supporters nila, di ba? Ginoong tagapangulo, ano po? Ako po ay hindi sumasang-ayon. Natuyo yung lalamunan ko. Sige, tuloy natin. Sa matibay na ebidensya. Alam naman natin kamakailan lang ay may mga kasong isinampa laban sa ilang mambabatas na nag-iimbestiga sa isyong ito, kabilang na mula sa kampo ni Mans Carpio. Pero ano nga bang sinasabi ng batas tungkol dyan? Meron tayong tinatawag na congressional immunity. Ayon sa Artikulo V, Section 11 ng ating konstitusyon, protektado ang mga mambabata sa mga sinasabi nila habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin, halimbawa na lang sa loob ng isang committee hearing. Kaya para kay Congressman Chua, ang mga kasong isinasampa laban sa kanila ay isang uri lang ng distraksyon. Bakit? Kasi hindi naman ito mabubura yung mga konkretong datos na naipresenta na. At ito na siguro ang pinakamahalagang punto natin ngayon. Ang pinakasentro ng buong usapin. Kahit pa ang daming ingay, mga batikos, sandamakmak na press release at mga kasong isinasampa sa korte, pansinin ninyo, walang sino man ang nagpapabulaanan na totoong umiiral sa record ng AMLC ang 6.7 billion pisong transaksyon na ito. Alam nyo kung bakit? Sino? Anyone? Alam nyo kung bakit hindi nila pinapabulaanan yung 6.7? 6.7.
Anyone from the class? Sino makakapagbigay sa akin ng mapakaiksi lang, short and sweet? Bakit hindi nila sinasagot to at tinatanggi? Dali, sino? Dali. Di ba pag napapansin ninyo mga kaiksena, ibang mga DD-list na mga content creator o vlogger, sinasabi nila pagka mayroong mga nasasangkot halimbawa na kongresista o senator na hindi nila kaalyado, ano sinasabi nila? Itanggi mo kung kaya mo, itanggi mo kung di totoo. Di ba? Bukod sa numbers don't lie, kasi nga mga kaiksena, alam nila kasi mga kaiksena na kapag hindi nila may tatanggihan dahil alam nilang totoo yun. Alam nilang totoo at isa pa, pag pinilit nilang sabi ni Sarah, hindi totoo yan. Yung sinasagot niya na hindi totoo yan, ganyan-ganyan. Lalo siyang matawag dito, mapepersa na patunayang hindi totoo. Diba? Nagigets nyo? Kaya nga nagkakaroon ng due process mas nade-delay, di ba? At nagkakaroon pa ng delaying tactics yung iba. Pag sinagot ni Sarah kagad dyan, on the spot, nung mga issue niya noon pa, na pinabulaanan niya, mga kaiksena, lalo yan mape-pressure na sumagot, magpaliwanag kagad. Sige nga. Di ba? Kaya nga ito pa isang tandaan nyo, hindi nila makayang birahin si Trillanes Hindi nila kayang agarin si Trillanes na sagutin, labanan, kasuhan, 'di ba? Kasi pag nangyari 'yon, mapupursige sila, maghaharap ng korte. Ngayon, ipupush ni Antonio Trillanes yung mga dapat niyang ipakita, dapat niyang ibigay na ebidensya laban dito sa kabilang kampo. Walang mapapakita to. Kasi nga totoo. Hindi nila ngayon magalaw si Trillanes, 'di ba? Nakukuha nyo? Kaya ikaw, Sarah, putang ina mo ka, yang kayabangan mong hindot ka. Wala kang kakwenta-kwenta talaga. Kaya kayo mga didilis, hindi na dapat kayo naniniwala dyan sa mga Duterte. Hindi naniniwala dyan sa kahit sino sa mga pamilyang Duterte. Yung isa, mangingiyot, hindi nagbabayad, power tripping. Di ba? Tapos yung isa naman, social climbing. Nasaan ba yung tubo? Social climber. Di ba? Tapos yung isa naman, bading. Feeling. Di ba? Yung isa, tomboy. Ko naman, direct strawman ka. Bakit? Alam ko, di ako strawman. Nasaan ba yung tubo? Totoo naman yung sinasabi ko ano yung ginawa ni Pulong na nanaksak? Ang tawag doon, power tripping. At si Barbie Lat, hindi ba totoo? Hanggang ngayon nga, tingnan mo nga Mas pogi pa sa yung balat niya pang Diba? Naroon pa rin ang datos at hindi ito nagbabago. At pinapakita lang niya Yung isa may tulo daw. Ngayon, illegal ang pagkaka-dismiss kay Deputy Ombudsman Carandang. Ang source ni Trillanes, ill-gotten wealth ng mga Duterte. Patay ka diha. Yan ang isang napakahalagang prinsipyo. Pakinggan ninyo ang mismong sinabi ni Congressman Joel Chua. Sa impeachment, hindi mga naratibo ang nagpapasya ng resulta. Ebidensya ang nagpapasya. Sino ba lagi ang may naratibo? Di ba mga Duterte? Di ba yung mga trolls nila, vloggers nila? Lahat sila pare-pares ng naratibo Di ba? Magmula sa amo nila hanggang down to the last trolls. Kumbaga, naninindigan siya na kung mali ang mga numero, di maglabas ng ebidensyang sasalungat dito. Di ba? Yun lang yan Halimbawa, sinabi ni Trillanes, 3 trillion pesos, ganyan. Paano mo pababulaanan to? Kailangan may ipakita ka sa aming eksakto na at tamang numero, hindi lalagpas, hindi sosobra, at kaya mong ipaliwanag sa amin. Panis, di ba? Basic lang. Hindi magawa ni Sarah. Bakit? Nasaan ba yung tubo? Kaya umaasa sa technical. Umaasa sa makakuha ng paraan na hindi nila kakailanganin na magpaliwanag. Na-gets nyo? Kaya nga yung kay Cheese, di ba? Ganun ang galawan nila. Kung totoong lehitimo ang mga transactions, ipakita ang mga dokumentong magpapaliwanag rito. Di ba?
Ngunit hanggat hindi ito nangyayari, mananatiling may napakalaking puwang o mismatch sa pagitan ng nakasulat sa salnen at sa mismong perang natagpuan sa bangko. Di ba, hindi kayo mag-iisip? Hanggang ngayon, wala silang sinasagot tungkol dyan. Wala na, antayin pa nila yung alin. Pagputi ng langgam? Kaya naman iniiwan tayo nito sa isang napakalaki at simpleng tanong na kailangan nating pag-isipan. Bakit may bilyong-bilyong galaw ng pera na tila hindi tumutugma sa mga sinumpaang deklarasyon ng SALN? Yan ang katanungan talagang humihingi ng malinaw na sagot. At yan din mismong tanong na yan ang dahilan kung bakit isinusulong ngayon ng isang opisyal na paglilitis sa Senado para maipaliwanag ito ng lubusan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating pagsusuri ngayon. Hanggang sa... Diba? So ano? Pilipinas, Duterte pa rin, putang ina nyo. Nasaan ba yung tubo? Mamatay kayo. Mamatay kayo, mga mahihirap kayo. Wala akong pakialam. Mga putang. Nasaan ba yung tubo? Digong, ikaw ba yan? Hindi naman. Ano? Okay ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya mga kaiksena, mulit-muli kong uulit-ulitin sa inyo. Mulit-muli na, ulit-ulitin pa. Na ako bilang Direk Freddy Valera, ako talaga ipinapakiusap ko sa inyong lahat. Hindi lang ako. Lahat na makikita ninyo na lumalaban sa mga Duterte supporters, Duterte vlogger, at mismong sa mga Duterte. Wala kaming ibang kakampi kung hindi kayo lang. At hindi lang mga pro-government, loyalist ang dapat nating maging kakampi, kung hindi yung mga kakamping, yung mga dilaw. Kasi magkaisa tayo para mapigilan itong magiging madilim at madugong gobyerno kapag itong si Sara Duterte o mga Duterte malagay pa yan sa posisyon. Tandaan nyo at kitang-kita na natin ang kahihinatnan ng Pilipinas pag sila ang gulo. Walang gulo ngayon sana kung walang nangingialam at walang mga atribida o nanggugulong mga Duterte. Kaya tulungan nyo po kami na ikalat at i-share o mismong kayo ang magpaliwanag sa mga kakilala nyo, pero kayo makapag-away. Sa mga kaibigan nyo, mga kamag-anak ninyo, kahit simple lang po, ito lang, ipakita nyo na lang yung tungkol sa tawag dito, 6.7 billion pera na hindi may paliwanag ni Sara. 'Di ba? Hindi pa ba sapat yung nasa dahig si Digong para kayo maniwala sa katarantaduhan ni Duterte? 'Di ba? So, tulungan po tayong lahat mga kaiksena. Hinihingi ko hindi lang para sa akin, para sa lahat po, sa atin lahat ito. Maging maging magkakaisa sa laban para sa tunay na ikakaunlad ng ating bansa at syempre yung mapayapa at walang mga loko-loko o siraulong mga DDS pang manatili dito sa bansa. Okay? So mga kaiksena, hanggang dito na lang muna tayo at meron kasi akong inaasikaso at ginagawa dito kaya nagpapaypay nga lang din tayo. Pagka nakaluwag-luwag ako mamaya sa oras, magla-live ulit tayo. Okay? Abang lang po kayo mga kaiksena. Minsan pinalalampas ko talaga na mag-live si Atty. Claire kasi hating-hati 'Di ba? Magla-live si Atty. Claire. Dati ganun yung oras ko kaya lang paubayan na ako. Si Atty. Claire, si Coach Jarrett, tas meron pang isang magla-live din. Magla-live pa ako. Ang ginagawa ko, medyo pag malapit na matapos si Atty. Claire, doon ako mag-live. Oo, ganun. So mga kaiksena, Direk, may kumpare akong DDS sa FB namin. Nagsagutan kami. Huwag ka makipag-away. Huwag ka makipag-away. Basta tadtarin mo lang ang post mo ng tungkol sa gobyerno, tungkol sa mga post namin, mga nilalabas namin, ganun. Yun lang gawin mo. Okay? Oo. Kasi hindi mo naman kailangan makipag-away sa kamag-anak mo. Basta ipakita mo lang yung mga dapat ipakitang ebidensya, mga faxes, mga, alam mo yun, ganun lang. Oo, araw-arawin mo yun. Pag in-unfriend ka, wala ka na magagawa. Ganun talaga utak na nun. 'Di ba?
So maraming salamat mga ka-eksena. Ingat po kayo palagi at magkita-kita tayo baka mamaya dito po sa channel ng isang direktor. Ang direktor na inyong buhay, walang iba, Direk Freddy Valera. Maraming salamat sa ating moderators, mga kabugera, eksenadora. Ingat kayo palagi at syempre, tawag dito, ayun na nga, kumain kayo ha. Magluto muna kayo ng hapunan nyo, oy. Huwag puro internet, huwag puro social media. Maraming salamat, God bless, and see you again next time. See you around. Bye. Naging may delay, kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon, siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto, pera output. Wala, presko lang ang meron, hindi pawis ang puhunan, kundi exposure, mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bise sa biyahe, hindi sa opisina, trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos, eh naglilibot, ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunod. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Hindi to tungkol sa pangalan o mukha. Kwento to ng upo ang ginawang entablado. Kapangyarihang walang konsensya. Trabahong pinalitan ng eksena. Bise sa biyahe, tandaan ang leksyon. Ang posisyon, hindi pa